Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po ay dumako na po sa ating mensahe po sa umaga po nito. Ito pong mensahe na ito ay mensahe at the same time ito po ay isang paglalahad ng mga bagay na nangyari doon sa dalawang araw na pang-araw po sa Reto Diaz, Sorsogon. Ito po ang mapa ng Sorsogon. So, ito po ay Region 5 yata ng buong bansang ng ating bansa. So kami, actually sa Albay kami naglanding sa Daraga. Tapos mayroong 2 oras mahigit na biyahe mula sa Daraga patungo sa Preto Diaz. Ito po ang Preto Diaz. Ang pinakasyudad nila Sorsogon. Malaking syudad yun. Pero malaking syudad. Meron silang malaking SM doon, etc. Pero ang pinunta namin ay Preto Diaz. So yun po ang Preto Diaz. Itong bulong-bundukin na lugar dito sa bahaging northeast ng Sorsogon, ng probinsya ng Sorsogon. So yun po ang pinuntahan. At nagkaroon po ng 2 araw na actually dapat umuwi kami 90. Yun ang usapan namin, yung pag-uwi namin 19 dahil Bernis yun. Kasi 20, Sabado yun. Kaya nung kami po ay bumalik doon sa pangangaral, siyempre pagod na pagod ka, nakaabot kami ng alas 12 ng madaling araw. So, ako 30 ang nakaabot sa bahay namin. Diyan Bautista, nakaabot alas 3 na madaling araw. Linggo na yun. So wala lang pahinga. So yun po ang general view ng pinuntahan namin sa Preto Diaz. At yun lamang ang kongregasyon sa buong probinsya ng lalawigan ng Sorsogon. Doon sa hindi siya syudad. Hindi po siya, yung kongregasyon ay wala sa syudad o sa bayan. Ito'y nasa isang barangay na nasa taas ng bundok. So, pataas po yung pataas yung lugar na yun. Pwede naman, malamig. So, ito po ang binyahin namin. Yun ang Angeles, Manila, tapos Daraga, Preto Diaz. Ang pinaka-distansya, kung ikay maglalakbay sa lupa, ay 638.3 kilometers at 15 oras at 22 minuto. Kaya hindi na kami nag-decide na gawin namin yun kasi nakakapagod yun. At hindi pa safe dahil siyempre gabit araw lakbay dyan, isama pa natin yung fatigue factor nung nag-drive o sino man nag-drive doon. So kami nag-decide na actually last minute na yun hindi na kami maglalakbay. Ang original na yung plano ay gagamitin na sa sasakyan ni Brother John Bautista dahil siya pinakamalayo. Siyempre maglalakbay siya, gagawin sa sasakyan niya. Tuloy-tuloy kami sa Preto Diaz. Aabot ng yun, kalahating may isang araw na paglalakbay yun. So hindi namin dinicide na gano'n kasi babalik ka pa. Isang araw na ng paglalakbay. So, 30 hours na paglalakbay. Hindi po masyado yun. Ngayon, makikita natin bakit po ginagawa yung mga pangangaral na yun sa ibang lugar. Samantala, meron tayong gawain dito mismo sa ating kongregasyon sa Angeles. Dito nung pong umakyat ang Panginoon sa langit, ito yung Great Commission, bago siya umakyat sa langit, siya nag-utos sa kanyang mga lagar. At ang scope ng pangangaral ay hindi lamang limitado sa isang lugar. Dahil ang scope ng Ebanghelyo ay lahat ng nilalang. So ang walang limitasyon ng pangangaral ng Ebanghelyo aside dun sa physical limitation ng tao. Sabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 18 hanggang verse 20, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age." Amen. So yung pinagbutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang scope nila ay buong sanglibutan. May tandaan po natin ang sanglibutan na pinag-uusapan noon ay hindi sanglibutan na alam natin ngayon. Ang sanglibutan na pinag-uusapan na yung Roman Empire lang. Yun lang alam nilang sanglibutan.
So imagine natin, lagay natin ang ating sarili sa panahon na yun. Walang internet, walang TV, walang radyo, wala. Ang impormasyon mo lang ay limitado kung saan ka nakatira. So yun lamang ang scope na binigay ng Panginoon sa kanila. So literally, naipangalan nilang Ebanghelyo sa lugar na yun. Actually, nung magsalita si Apostle Paul, sabi niya, ako ay lingkod ng Panginoon na sa pamagitan ko kanya ay naipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga nilalang sa ilalim ng langit kanya. So, ibig sabihin, hindi naman literally about isang tao na sila'y nakapaglakbay sa lahat ng mga bansa pang ipangaral ng Ebanghelyo. So, yun ang scope. Inuutusan ng kanyang mga lagad at at the time, right? Dito sa verse 20, mamaya emphasize mo natin yan, teaching them, yung mga magiging alagad, to observe all things that I have commanded you. At sa mangutos na binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay pangaral ng Ebanghelyo kanya. So, hindi kasama sa mangutos na inutos sa kanila at utos rin sa ating kanya. In other words, kailangan natin isipin ang obligasyon natin sa pangaral ng Ebanghelyo, hindi limitado sa lugar natin, hindi kahit sa ibang lugar, kung meron tayong pagkakataon. Yun ang makikita natin. Yun ang ginawa ng mga alagad. Literally. Sila'y nagsipaglakbay sa iba't ibang lugar. Limitado lang po ang alam natin kung saan pumunta yung 10 o 11. Ang alam lang natin nakasulat sa aklat na magawa ay yung ginawa ni Apostle Peter at saka yung Apostle Paul. Kung anong ginawa ng ibang mga apostol, hindi natin alam. Pero by necessary inference, sila naglakbay. Katulad ng ipinagutos sa kanila ng ating Panginoon upang ipangaral kanya ang Ebanghelyo sa lahat ng mga nilalang. At sabi ng ating ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ang pinili ng Diyos yung pangangaral para maligtas sa mga tao. Yan ang pinili niya. Ibig sabihin, pwede siyang mangaral diretso sa mga tao. Pwede siyang makipag-usap sa mga tao directly, pero hindi na pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos ay may mga taong mangaral sa Ebanghelyo upang maligtas sa mga tao. Kaya, basahin natin. For since in the wisdom of God, ito'y karunungan ng Diyos. The world through wisdom did not know God. Sinin po natin, lahat ng mga philosophers, mga Grego, na matalinong tao, ang Greece, ang bansang sentro ng karunungan nung panahon na yun. Pero hindi nila na-discover ang Diyos. Nung titignan natin, nung nagpunta si Paul sa Athens, sa Acts chapter 17, nakita niya Pablo ang iba't ibang mga Diyos-Diyos na kaya sinasamba. At meron silang isang nakalagay kaya sa Diyos hindi namin kilala. Kaya sabi ni Pablo, ipakikilala ko sa inyo ang Diyos na hindi nyo kilala kanya. So sa kailang karunungan, hindi nila nakilala ang Diyos. It pleased God through the foolishness of the message. Gumisa lang pagsasalita ay isang irony. Hindi naman actually kamangmangan ang Ebanghelyo. Ito'y karunungan ng Diyos para ito naging kamangmangan. Pero ito'y biniligtad ni Apostle Paul dahil ng kaisipan ng sanglibutan. Kahit sa panahon natin ngayon, pag ipinangalan natin ng Ebanghelyo, ng kaisipan ng tao sa atin. Foolishness of the message, in other words, the gospel, preached to save those who believe. So, yung sabihin, ito lang ang paraan ng pinili ng Diyos na sa tingin ng sanglibutan ay kamangmangan. Kaya sabi ni Pablo, bakit kamangmangan? Sa mga Hudyo, ito'y kamangmangan dahil sila'y palaging humingi ng tanda. So, for the Jews request a sign. Tandaan natin, may panahon, pagkataas gawa ng maraming himala ng Panginoon, ay sabi naman kausap niya, bigyan mo kami ng tanda. Sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo bibigyan ng tanda. Dahil anyway, hindi na sila maniniwala. Bibigyan ko siya yung tanda ni Jonas, kanya. Na sa loob ng 3 gabi at 3 araw, sila sa gitna ng malaking isda. So, ibig sabihin, ito tumutukoy sa kanyang pagkabuhi na maguli. So, yun ang tanda kanya. Maniniwala kay sa akin, Panginoon, na buhi na maguli. So, sa kailan ka mga nyo, sa mga Hudyo. At sa mga Grego lang din. Dahil naman, the Greeks seek after wisdom. Di nila maintindihan
Kung bakit kinakailangan ng isang tayo mamatay para maligtas sila. Kasi ito yung opposite ng karunungan. Paano ang kamatayan ay magiging paraan ng kaligtasan? Hindi mo maintindihan nyo. So sa kanila, kamangmangan. Kaya. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, dahil yun ang pinaniwalaan ng Panginoon, and to the Greeks foolishness. Hindi na maintindihan ang sinasabi nyo sa amin. But to those who are called, tayo, both Jews and Greeks, mag-Kristiyano, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Ito yung ginagamit at talata ng mga Jehovah's Witnesses para bumalik sila sa Ecclesiastes chapter 8 na sinasabi, karunungan na nagsasalita kanya, yun dahil ang ating Panginoon. Hindi Yun ay karunungan. Hindi sabihin, siya'y karunungan ng Diyos dahil sa pamagitan ng Panginoon ay naipangaral ng karunungan ng Diyos. Siya ang may nasa langit, ang ating Panginoon nasa lupa. So sa pamagitan ng ating Panginoon, naipangaral ng karunungan ng Diyos. Kanya. So ating Panginoon, sa pamagitan ng ating Panginoon, ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos. Yung dalawa na yon ay tumutukoy sa Ebanghelyo. Kaya nalalaman po natin ang sumusulat na ito ay mga Hebreo. Dahil mahilig sila sa paulit-ulit. The power of God is equal to the wisdom of God. Siyempre. Pero sila ay tumutukoy pareho sa Ebanghelyo. So sa Ebanghelyo, itong kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas at may ipapakita rin ang karunungan ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. So dito sinabi ni Apostle Paul, pinili ng Diyos ang pagkamangmangan ng mensahe kanya. Ang kamangmangan ng pangangaral para maligtas yung mga sumasampalataya. So walang ibang paraan. Walang ibang paraan para maligtas natin ng tao, kundi may pangaral natin sa kanya Ebanghelyo. So wala tayong ibang gagawa. Kung hindi natin ipapangaral ng Ebanghelyo, hindi sila maliligtas. Wala silang pangangataon na mapakinggan nilang mensahe ng kaligtasan. So pinili ng Diyos ang paraan ng pangangaral para mailigtas yung mga tao sa kanilang kasalanan. So si Apostle Paul ay isang apostle. Sinabi natin apostle, ang ibig sabihin, sinugo. Sinugo ng Panginoon. Kung babasahin natin sa Acts chapter 9, Acts chapter 23, sinugo siya ng Panginoon sa mayentit. At tinatawag siyang apostles to the Gentiles. Hindi ibig sabihin na si Apostle Paul ay nangaral lamang sa mayentit. Ito totoo yan. Sa lahat ng mga lugar na pinupunta ni Apostle Paul, siya'y nangangaral muna sa mga Hudyo. So, yun ang practice niya. Udyo siya. At may pagkakataon na siya'y nagalit na sabi niya, mula ngayon kanya, pupunta na lang kami sa mayentit. Dahil tinatanggap ng mga Hudyo ang Ebanghelyo. So tingnan po natin sa Acts chapter 13. So yung pinanggalingan nila ay sa Antioch. Kung makikita natin, nung si Apostle Paul ay naging Kristiyano, siya pumunta sa Arabia, and later on, siya nakarating sa Antioch. Hinalap siya bumalik siya sa Tarsus, yung lugar niya. Hinalap siya ni Barnabas, kung nasaan siya. Natagpuan siya sa Tarsus. At sinama niya sa Antioch. Now in the church that was in Antioch, dalawang Antioch of Syria, sa Asia Minor, there were certain prophets and teachers. Barnabas, Simeon, who was called Niger, hindi natin lang ibig sabihin, no? Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, so ito isang Hudyo, and so, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. So ito rin po ang dahilan ba't si Barnabas ay tinawag na apostol. Ang ibig sabihin ng apostol sa sinugo. Depende kung ano sino nagsugo sa'yo. Kung ikay sinugo ng Panginoon, ikay apostol ng Panginoon. O dito, sinugo siya ng Espiritu Santo. And having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So saan sila nangaral? Yun. Mula sa Antioch, sila pumunta sa Asia Minor, doon sila nangaral, sa loob ng 3 taon. Ipinangaral nila ang Ebanghelyo at nagkaroon ng mga kapatid sa mga lugar na yun. So sila naglakbay, literally sila naglakbay sa mga lugar na yun. At ang tumulong sa kanila ay ang iglesia sa Antioch. Kung makikita natin ang Antioch, ay siya iglesia na may kakayahan dahil sila tumulong sa mga nangangailangan kapatid sa Judea. At sila rin tumulong kay Apostle Paul at kay Barnabas para makapangaral sila sa mga lugar
na ito na makikita sa mapa, sa Antioch. So, napakaliit lang na lugar kung tutusin. Sila naglakbay doon sa loob ng 3 taon. At nagkaroon ng iba't ibang mga iglesia doon. At pagkatapos ng 3 taon, sila bumalik sa Antioch. Sa Acts 14 verse 26. From there, they sailed to Antioch. Bumalik sila. Where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. So, nakakompleto na yung gawain nila. Hindi lamang nakapagtatag sila ng mga iba-iba kongregasyon, nakapaglagay din sila ng elder sa mga iglesia kanya. Now, when they had come and gathered the church together, so they reported all that God had done with them and that He had opened the door of faith to the Gentiles. So, ito po isang paraan, hindi lamang na malaman ng magkapatid kung ano nangyari, kundi mapaktibay rin ng magkapatid. Na hindi lamang sila ang iglesia, Kristiyano sa lugar na yan, kundi maraming naging mag-Kristiyano dahil sa gawain na ginawa ni Bernabe at ni Pablo, ni Saulo, yung unang pangalan niya. So, yun na makikita natin. Yan ang purpose doon. Bakit sila nangaral doon? Para may pangaral ng Ebanghelyo. Pero sila'y taga-Antioch. Tandaan po natin. Sila'y miyembro sa Antioch. Pero sila'y naglakbay sa ibang mga lugar upang ipangaral nila ang Ebanghelyo sapagkat yun ay gawain na binigay sa kanila. Napupunta na tayo sa ginawa po namin sa Sorsogon. Ang unang nangyari, si Jude Bautista, siya inatid ng kapatid niya, si Alex Bautista, na siya rin makaharap. Si Alex Bautista ay nakababata kapatid ni Brother Jude, 10 taon niya ata, 20 isang buwan din na. Siya, Brother Alex, ang makaharap sa San Jose, na kung saan binigay natin ating mga buwan. Sa susunod na buwan, magkakaroon po ng gospel meeting sa Lanera at sa San Jose. Pupunta po tayo ito pag gano'n. Kinuha nila si Godel na nagbiyahe kami sa SF Clark kasi itong yung point-to-point na bus mula sa Clark patungo sa airport. At doon namin nagkita-kita kami Brother Junior, Jojo, Archie, saka si Brother Rock. At kami sumakay sa Genesis. Yan ang sinakay namin. Pumunta kami doon. Mula doon sa Clark, patungo sa airport, sa Terminal 4. Kasi ang maganda sa point-to-point, mabilis. Sasakay ka, atid ka niya. Kaya lang, dumaan kami doon sa Skyway. Ang Skyway actually, hindi yung shortcut. Malayo yun. Iikutin mo ang buong Metro Manila. Doon sa edge ng Metro Manila. Kaya lang wala traffic. Doon nakarating kami sa airport ng Matiwasay doon, nakita-kita. Simula naman kaming maglakbay patungo sa Daraga. Kaya yun ang makita namin. Sa kami sumakay ng aeroplano, Cebu Pacific. Pero hindi siya jet. Yung propeller lang siya. So ito yung mas maliit na aeroplano, propeller siya. 3 beses pala ako sumakay ng aeroplano na propeller. Yung mga iba, magalaw. Pero ito hindi. Naroon siya jet, kaya lang mabagal lang siya. So mula sa Naiya, Terminal 4, tumipad po kami patungo sa Daraga, Albay. Ang flight, less than 1 hour lang. Pero pagtatagal, ay si Larry Wabenga, naligaw siya. Yung lumang airport ng Albay ay nasa Legazpi. So doon siya pumunta. Sarado na yun. So tawagin namin siya, nasaan ka? Nandito ako sa Legazpi. Hindi, pumunta sa Daraga, dito sa bagong airport. Yung airport sa Daraga, magandang airport. Para siyang modernong airport na maganda talaga yung airport to. So doon po kami mula sa Daraga, pumunta kami sa Preto Diaz. Gabi na yun kasi alas 5 kami nakarating ng Daraga, naghintay pa kami 2 oras. Kay Brother Larry, kasi nagbiyahe pa siya papunta galing sa Preto Diaz, so balik sa Daraga. Lumpas pa siya, pumunta lang Legazpi. Tababal na naman sa Daraga, kahit nakarating ko mga gabi na. Gabi na kami nakarating sa Preto Diaz. Ito yung church building nila. Itong church building nila, obviously, hindi sila gumastos dyan. Kasi maganda yung building. Mas maganda pa sa atin. Kung totoo siya. Ang gastos daw niya, 3 milyon. Kasi up and down siya. Yung sa baba,
bahay ni Brother Larry, pamilya niya, tapos may dalawang hagdan sa magkabila, patungo sa taas. Hindi lang si aircon. Kaya lang, hindi naman kailangan kasi dahil matakas siya at maraming punong kahoy sa paligid, parang naka-aircon din. Kasi yung mulang tanong namin, aircon ba yung building nyo? Akala namin aircon, kaya nag-long sleeve siya eh. Hindi pala, pero okay lang, yung mga pinagpawisan. Yun ang kailang church building. Maganda po yung building nila. Pero yung upuan nila, yung plastic. So yung first day, ang unang nagsalita, ay ito si Larry Vega. Kung nakita niyo yung mukha niya, medyo malabo. Makikita natin, nakita na rito yan. Ang kapatid niya si Eli Vega na namatay sa COVID, noong mayroong COVID. Ito yung nakababatang kapatid. So siya yung mangangaral sa San Isidro, Church of Christ. So yung taga-ro, yung mga Vega, taga San Isidro sila. Sa lugar na yun mismo, sa Puerto Diaz. So galing siya sa Caloocan, nagbalik siya doon para makapagsimula ng gawain at nagpagsimula siya ng gawain sa Puerto Diaz. Siguro dahil taga-roon siya at madali. Tsaka hindi siya syudad, hindi barrio. Ang unang nakaka po si Brother Archie Larcon. Ang tema ng meeting actually ay tungkol sa iglesia. Pero yung iba naging tagapagsalita, hindi sila nanatili doon sa tema. Pero si Brother Archie, ang pinakapundasyon ng buong meeting, itinuro niya natatanging tunay na iglesia. Actually, the one true church, hindi nag-iisa. Natatangi. Kasi pag nag-iisa, hindi maganda pakinggan eh. Ang natatanging tunay na iglesia. So, tulad ng ating alam, itinuro niya ang ating Panginoon, nagtayo lang sa iglesia, at ipinakilala iba-ibang katangian ng iglesia niyo. So, yun ang pundasyon ng aming katuruan. Ako pangalawang nagsalita, tungkol naman sa, ito, narinig natin dito, pinaktis ko na dito yan. The Church, the Falling Away, and the Restoration. Yung tunay na iglesia, sa loob ng ilang panahon, mula ng 1st century, hanggang sa 2nd century, siya yung nanatiling tapat sa katuruan ng Panginoon. Eventually, mula sa 4th century, pataas, nagsimulang umalis sa katotohanan yung mga kapatid. Pero siyempre, may mga nanatiling tapat. Katulad dati, kakunti lang sila. So, nagkaroon ng pagtalikod o apostasy sa mahabang panahon. Noong 18th century sa Amerika, dahil yung mga Europeans na nagkaroon ng persecution sa Europe, economic at saka religious persecution, na madiscover nila yung merong bagong lupain, si Christopher Columbus, pumunta yung marami doon. At sila yung malaya, wala nang gobyerno na nag-uusik sa kanila, sila nagkaroon ng kalayaan, pati sa pag-aaral ng Biblia. So may mga tao doon, nag-aaral sa mga denomination, nakita nila yung totoo. At iniwan nila kailan mga denomination, nagbalik sa katotohanan. And then, unfortunately, yung mga nagbalik sa katotohanan, na nang umalis. Yan ang pattern ng Iglesia ng Panginoon. Meron na sa katotohanan, may alis. May babalik, may alis. Hanggang sa panahon natin ngayon. Yan ang proseso ng Iglesia ng ating Panginoon. Siguro yun ay paglilinis. Dahil sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, sinabi niya na kumisan kanya, may mga kapatid na may maling aral para may pakilala kanya yung mga tapat kanya. Yung kailangan lumitaw itong bagay na ito kanya para yung mga tapat ay maipapakilala. Basahin po natin. Dito po sa verse 19. Sapagkat tunay na sa inyo mayroong mga hidwang pananampalataya. Katulad ng panahon natin ngayon. Upang yaong mga napatunayan na ay makahayag sa inyo para malaman natin kung sino talaga yung tunay na naglilingkod sa Panginoon. So yun po ang aking iniaral doon sa umaga. Ay katlong tagapagsalita ay si Brother Junior. Ang talagang original niyang mensahe ito po sa idolatry. Dahil yung mga bisita ni Larry Vega yung mga Katoliko. Kung gusto niya emphasize ang idolatry na yun ay kasalanan. Kaya lang, mayroon pong problema
ang mga kapatid tungkol sa pagkaunawa ng pag-aasawa. Mayroon mga kapatid na may maling katanungan kung kailan pinagsasama ng Diyos ang isang lalaki at isang babae bilang magkasama. Sa atin, di alam natin kung kailan. Ang Diyos ang nag-uugnay, hindi gobyerno. Dahil may pinagsasama ng gobyerno, hindi naman dapat magsama bilang magkasama. Ang nag-uugnay sa lalaki at babae ang Diyos. Kapag ka isang lalaki at isang babae ay nagkaroon ng covenant, sa gitna ng mga saksi, doon tayo ginagawa ng Diyos. Dahil meron sa gobyerno na kinakailangan tayo magpangilalim, susunod tayo sa proseso na yun. Fortunately sa Pilipinas, yung proseso ng ating pamahalaan at ang kausap ng Diyos ay magkaisa. Very conservative ang batas ng Pilipinas sa pag-aasawa. Number one, walang divorce. Pangalawa, sa panahon natin ngayon, bago ka mag-asawa, kailangan magkaroon ka ng dokumento na tinatawag na SENOMA, Certificate of No Marriage. Ibig sabihin, hindi ka pa rin nag-asawa kahit kailan. Wala tayong divorce. Kaya kung ikay galing sa ibang bansa na may divorce, kailangan ka mag-produce ng document na Certificate of Singleness. Wala kang asawa. Ibig sabihin, kahit divorce ka, wala kang asawa. Otherwise, hindi ka papayagan ng gobyerno na magkaroon ng marriage license na ikay mag-asawa. So, hindi sumasangay sa Diyos. So, pag sumunod tayo sa proseso ng gobyerno, on the wedding ceremony, doon kayo mag-exchange vow, doon kayo dinadagdag ng Diyos bilang mag-asawa. Kasi ninyo, pagka may kinakasal, sasabihin na nagkakasal, I pronounce you man and wife. Di ba mag-aani mo na sila? Hindi pa na-register yung ano nila, marriage contract sa gobyerno. Pero bakit sila mag-aani mo? Dahil ang general concept, pag kayo ay exchange vows bilang mag-asawa, magsawa na kayo. Later on, i-register lang niyo yung marriage contract sa gobyerno para tanda na nagkaroon ng covenant sa pagitan ng dalawa. Actually, kahit na kayo kinakasal, na nagkasal sa inyo, walang karapatan magkasal. Ano nga, fake sa fake. Tatanggapin ng gobyerno yun. Basta mapatunayan mo na may kayo saksi, doon sa pag-aasawa yan, tatanggapin ng gobyerno yun. I-register pa rin ng gobyerno yun. Kahit yung nagkasal, ay walang karapatang mag-officiate ng kasal. Makukulong lang yun, pero hindi ka pa rin makakatakas. Mag-asawa pa rin kayo sa harapan ng pamahalaan at sa harapan ng Diyos. So yun yung tinuro ni kapatid na Junior. Siyempre, may pangungutitali. Pangalawa, mayroon din maling pagkaunawa na kapag ka isang may asawa ay nagkasal ng actual na pagkikapit, ay may karapatan yung innocent party na ihiwalay yung taong yun at mag-asawa ng iba. Yun ang tinuturo ng Matthew chapter 9, 19 verse 9. May mga kapatid na may kaisipan na pwede mo siyang hiwalay, pwede mag-asawa. So, ang epekto po nung pagtuturo na yan, na isang kapatid, na isang mangaral, na sabi niya, mali pangunawa ko kanya. At siya yun, humingi ng advice kung anong gagawin niya. Sabi namin, ikaw yung bigyan ng kapatawaran sa lugar na pinangaral mo yan. Doon lang sa lugar na pinangaral mo. Huwag sa lahat ng kongregasyon namin. As far as we are concerned, di man namin alam yan. So yan ang ikatlong tagapagsalita. Pangapat, si Brother Celestino John Bautista Jr. Yan talagang pangalan niya. Ang kanyang tinuro, the church and the individual. Meron din maling kaisipan tungkol sa responsibilidad ng iglesia at responsibilidad ng individual. Sa ibang mga kapatid, sabi nila, kung ano magagawa ng iglesia, kung ano magagawa ng individual, magagawa ng iglesia. At kung ano magagawa ng iglesia, magagawa ng individual. Dito totoo yun. May distinction ng responsibilidad ng iglesia, katulad ng ginagawa natin ngayon, at yung responsibilidad ng isang individual. As far as sa ating relasyon sa Diyos is concerned. So, yun ay pinaliwalag ko ni Brother John Bautista at maayos naman po ang kanyang pagpapaliwanag. Ay kalimang nagsalita, ito po yung hapon. Si Brother Jojo Takba. Ang pangalan niya, John Norbert. Hindi ko alam paano na-establish ang pangalan niya. John Norbert, ang kilalang Jojo Takba. Ang kanyang itinuro, how to enter the kingdom. Siya yung, kung mahalaga may iglesia na kanyang Panginoon,
paano ka makakapasok doon? So, yung kanya itinuro. Alam po natin, yun ang plan of salvation na mababasa natin sa Biblia. At ang ika-anim pala, pinakauli. Ito lang po ang tagapagsalita na hindi galing sa ating. Hindi galing sa Cabarrugis Quirino, pangalan Willie Pastor. At the same time, siya rin talaga yung pastor. Isa po yung elder doon sa Gandaway Church of Christ, doon sa may Cabarrugis. Siya lang ang naiba. Ang kanya sermon, losing it all to gain Christ. The deal of a lifetime. Yun ang turo niya. So, siya pinakahuli. So, parang kawais din na sila tinuro ni Brother George Takbar. Paano gagawin natin para tayo maligtas. Pero ito yung mas elaborate lang na ibang mga bagay sinabi niya. So, yun po yung walang araw. Sa walang araw, meron din po panggabi, evening session. Ako po nakatasang magturo dyan. Kahit ito, itinuro ko na rin po dito yan. Yung the uses of the church treasury. Ito ay hindi sa lahat. Ito po ay dinisay lamang sa mga mangaral. Obviously, dahil may mga kapatid na mangaral na hindi nila naunawaan ng tamang paggamit ng pera ng iglesia. Ito po ay tatlong oras. Nagsimula kami ng alas 7, tapos natapos kami alas 11. Pero makikita nyo, ang dami ng tanong ng mga mangaral. Na sa amin, hindi na namin tinatanong. Kasi naunawaan namin kung paano gagamitin ng pera ng iglesia. So may mga kapatid na naniniwala na pagka mayroong casual meeting o lectureship, pwede gamitin ng pera ng iglesia sa pagkain. So siyempre, sabi na, hindi pwede yun. Pwede nagtanong kanya paano may politiko na nag-donate ng materialis para sa church building. Sabi, hindi rin pwede yun. Kasi lahat ng gagamitin sa pagtatayo ng church building ng isang local church, galing sa church treasury, hindi galing sa labas. Ang problema noon, kinokompromise mo ang iglesia. Dahil pagdating ng eleksyon, siyempre tumulong yun eh. Mahal pa yun sa sunod ng church building. So sabi namin, nagkasala yung sino man yung gumawa na. Pero obviously, nagtanong, yun nag-uwa. So, nagkasa, kailangan magsisi ka namin. Hindi mo naman mabalik yung binigay, pero kung sa akin pa rin yung politiko, na hindi siya pwedeng makampanya sa loob ng church building sa lahat ng mga kapatid. Marami pa mga tanong. Dito rin po pumapasok yung mga church anniversary, church Thanksgiving, lumabas din yung mga tanong na yan. Kaya sabi ko, ito po ay mabuti at hindi rin maganda kasi lumalabas sa panahon natin ngayon na mayroong pagkakataon na yung mga kapatid, maghihiwalay sila. Dahil may mga kongregasyon na tinatawag na conservative, pero meron silang church anniversary na ginagawa sa loob ng church building na may mga lobo-lobo at may pagkain. Sabi na, saan yung mababasa yun? Hindi yan spiritual na gawain. Yan ay social yan, hindi spiritual. Ginagawa nila yan. Meron din mga kongregasyon na nagkakaroon ng birthday party sa loob ng kongregasyon. Hindi rin gawain ng iglesia yan. Gawain ng individual yan. Walang kaugnayan ng iglesia sa ganyan mga bagay. Maraming tanong. Nagpapakita lang na kahit maaral na sila, hindi nila naunawaan ang paggamit ng church treasury. Ang kanilang feedback sa amin, hindi kasama si Willie. Dahil ang mga turo ni Willie, neutral lang. Ang feedback nila sa amin, masyado lang kami stricto at bagsik. Ang sabi namin, hindi ba gano'n din si John the Baptist? Mas mabagsik pa nga si John the Baptist, sabi niya, sino nagsabi sa inyo, mga anak ng ulupong, ganyan. Darating na kaparusahan, ganyan. Si Apostle po, sinabihan niya yung mga taga-Galacia na kayo naging mga mangmang, ganyan. Nakidali niya umalis. Doon sa bahay, tinurusan niya, ganyan. Ang ating Panginoon, ganoon din. Hindi lahat ng pagkakataon na kami ganoon, kami naman namin. Ito ay isang pagtuturo ng mga mangaral. Hindi ito pagtuturo ng mga sanggol kay Kristo. Kung kausap mo isang kapatid
na alam mo na hindi pa ganun kaganap ang kanyang pananampalataya. Kasi dahan-dahanan mo siya. Pero ito yung mga mangaral, supposed to be, alam nilang ang salita ng Diyos. Sabi ko, hindi ako pwede maging banayad sa inyo, kayo mangaral. Kung kayo mangaral, para kayo mga doktor, na hindi alam ginagawa, aalisin ka ng Board of Medicine bilang doktor, namin. Mabuti na lang, walang Board of Preachers sa Church of Christ. Hindi, aalisin din kayo. Dahil hindi nyo alam ang ginagawa, sabi namin. So, sinasaktan sila, so what? Ang mahalaga ay maituro kung ano yung totoo, di ba? So, yung pangalawang araw na makikita natin, hindi ko na nilagay yung litrato dahil para-itsura din naman eh. Hindi na kami nagsalita dyan kasi tiga-dalawang beses na magsasalita dahil napakarami namin. Yung walang tagapagsalita, si Brother Archie Latko. Kaya tinuro, the condition of man. Anong kondisyon ng Diyos sa harap ng Diyos? Kondisyon ng tao sa harapan ng Diyos. Simple lang po may sa niya, lahat ng mga tayo nagkasala. At nakakailangan sila ng kaligtasan. Pangalang nagsalita, si Brother Junior, kamatayan? Pinakilala na pag tayo namatay, wala na tayong pangalang pag-asa dahil pupunta tayo sa Hades, na doon wala na tayong pag-asang maligtas kung hindi tayo ligtas. At si Brother John Bautista, tinrace mo niya yung plano ng Diyos mula sa panahon. Sabi, paano ginawa ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa tao kanya. So ito'y summary ng Biblia. At ay kaapat, ay si Willie Pastor, yung buhay kanya. So yun po ang ikalawang araw ng casual meeting. At may tumayong isang tao, nakalimutan ko na yung pangalan, yung itsura niya, yung malabo na po yung natin. Nag-confess mo siya ng kanyang pananampalataya sa ating pagbilang ng Diyos. Hindi ko alam, nabautisman siya. Kasi nag-confess lang siya. So, ibig sabihin, handa na ako sumunod kanya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun lang. Meron pa mga prospect doon na interesado rin. Kaya sabi nila, kailangan po namin ng kukunti pag-aaral kanya. So, okay naman po yan. Kailangan po niya ng pag-aaral. So, basically, yun po ang nangyari doon sa Puerto Diaz. Kaya lang, balik po tayo sa ating. Kung may mga maling konsepto yung mga kapatid, tungkol sa mga bagay-bagay, meron din tayong maling konsepto sa ating obligasyon. Minsan naisip natin ng ating obligasyon, magsamba lang, samba lang tayo, wala natin ang obligasyon. Ayun ay hindi tamang kaisipan. Kasi kaya natin sinasabi ito, lahat tayo gusto natin maligtas. Kaya nga, dito po tayo, nagiging tapat tayo sa araw-araw ng ating pamumuhay at sa ating paglilingkod sa Panginoon, katulad ng oras na ito, para tayo maligtas. So, kailangan natin siguraduhin na tumatama tayo sa ating pagkaunawa sa mga obligasyon natin bilang mga Kristiyano. Ulitin po natin. This is verse 20. Teaching them, sino yun? Yung naging Kristiyano. Yung sumunod sa Ebanghelyo. Sila yung them. Sino magtuturo? Siyempre, yung mga unang nangangaral, yung mga apostles, consequently, yung mga mangaral. Teaching them, yung mga naging Kristiyano, to observe, meaning sundin. Hindi lang tingnan. All things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ang Panginoon, kasama lang natin siya sa mga bagay kapag ginagawa natin ang mga bagay na pinag-utos niya. May mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. Siyempre, kahit gawin mo, hindi mo gawin, hindi mahalaga sa Diyos yun. Walang kaugnayan sa ating kaligtasan nyo. Bawa, sa katitira. Ano yung bahay na gusto mo? Wala siyang pakialam to. Meron siyang kautusan sa atin. Yan ang dapat nating isipin. Nakatingin ng Diyos sa atin. Kasama natin siya kapag ginagawa natin yon sa tapat na paraan. Isa sa mga bagay na ipinag-utos, hindi lalong tayo sumamba, kundi tayo ay magturo sa iba ng Ebanghelyo. Ang konsepto natin, parang denominasyon. Ang konsepto ng denominasyon, yung pastor niya, ang mga ngaral. Yung pastor. Siya lang may karapatang mangaral sa iba. Katulad din ang ayan si Galon.
yung ministro lang ang pwede mahal sa iba, hindi sa atin. Tayo ay hindi karapatan, pero tayong obligasyon na turuan natin yung iba sa Ebanghelyo. Upang magkaroon ng kaligtasan. Dito po sa 1 Corinthians, chapter 3, sinabihan tayo ng para sa chapter 6, hindi ko nagkakamali. Tayo na po ay kamanggagawa ng Panginoon. Chapter 3 yata. Kamanggagawa tayo ng Panginoon. Sabihin, tayo ang gagamitin ng Panginoon para maligtas ang mga tao sa ibabaw ng idilagay ng Panginoon na walang iba kundi Ebanghelyo. Yun sa verse 9 ng chapter 3 ng 1 Corinthians. Sapagkat tayo kanya. Si apostle po, isang apostle, sa isang maharap. Sino kausap niya? Mga miyembro sa iglesia sa Corinto kanya. At tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So tayo kasama gumagawa ng Diyos. Katulad sinabi niya rito, I am with you always, even to the end of the age. Kasama natin ang Diyos. Kamanggagawa tayo ng Diyos. Tayo ginagamit ng Diyos, ibig sabihin. Para may pangalat at may kalat ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi pa kaalib at hindi pa kasama sa kaharian ng Diyos. So tingnan niyo, siya Stephen. Hindi ko alam paano yung pronunciation din eh. Yung Stephen o Stephen, pareho salita lang yun. Ang nagkaiba lang po yung Stephen, siguro Old English yun. Tapos si Stephen, mas modernong spelling. Yan din ang Esteban sa Kastila at sa ating wika. Noong lang si Stephen o Stephen ay pinangaral sa mga Hudyo ang Ebanghelyo. At sinabi niya sa mga Hudyo, kayong mga hindi tuloy ang tenga kanya. Palaging sumasalang sa Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng iyong mga magulang ganyan. So siya pinatay. Pinatay si Stephen. At mababasa natin ang epekto ng kamatayan ni Stephen, nagkaroon po ng persecution sa iglesia sa Jerusalem. Ang natira lamang doon ay mga apostles. Obviously, di sila pababayaan ng Diyos na mamatay. Pero yung mga kapatid, umalis sila doon. Dahil kung hindi, magtutulad sila kay Stephen at sila papatay. Sabi po natin. Now, Saul, ito si Apostle Paul, di pa Kristiyano sa pagkakataon na ito, was consenting to his death. Si Stephen. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem. Yung pala kaisa-isang kongregasyon no, sa Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. So, ang nangyari, sila ay umalis. Umalis sila. Saan sila nakarating? Tingnan po natin, hindi sila mangangarap. Pero dahil sa patnubay at pagtuturo ng mga apostles, araw-araw sa Jerusalem, sa templo, sila nagkaroon matatag na pananampalataya. Sa gitna ng pag-uusik, hindi sila umurok. Sila tumaas para hindi lang sila mamatay. Pero ginamit sila ng Diyos para maikalat ang Ebanghelyo, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa iba't ibang lugar. Dito sa chapter 11, verse 19, saan sila nakarating? Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as, tignan nyo. So ito tinutuwa sa chapter 8. So sila nakarating? Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Ang mga Hudyo, kahit kung sila naging Kristiyano na, meron silang prejudice. Dalawa sa panatime, sila lamang ang bayan ng Diyos. So kahit sa panahon na yun, akala nila sila ang may karapatang maligtas. Kaya hindi sila nangangaral sa mga Gentiles. Pangalawa pa ron, ayon sa kausa ni Moises, wala silang kaunayan sa dito ulit. So hindi mo sila pwedeng hawakan, hindi mo pwede sila makasama. Kaya nangangaral sila sa mga Hudyo. Pero sa Acts chapter 11, Acts chapter 10, nasira yun. Noong nagkaroon po ng miracle, pangitan si Apostle Peter. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. Yung mga Hellenists, ito yung mga Hudyo na hindi taga-Israel. Ang salita nila ay Grego, hindi Hebreo. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed
and turn to the Lord. So tingnan nyo kung saan sila nakaabot. So galing sila sa Jerusalem, doon sila nagpunta. So pumunta sila sa Phoenicia, sabi nyo, tapos nakarating sila sa Cyrene. Yun, nakarating sila sa Cyprus. At nakabot sila sa Antioch. So ibig sabihin, yung persecution sa Jerusalem, hindi negatibo as far as the gospel is concerned. Ginamit ng Diyos yung persecution na yon para lalo pang maikalat ang Ebanghelyo. Ang kaisipan ng Diablo, isa lang. Patayin mo ang mga Kristiyano, mamamatayin yung Ebanghelyo. Hindi totoo yun. Ang unang kaisipan niya, ang ating Panginoon. Patayin mo si Jesus, wala nang magagawa yan. Hindi rin. Nagtagumpay ang Panginoon, tawag si Satanas. Nung nagkaroon ng mga Kristiyano, ganun pa rin ang style niya. Patayin mo yung mga Kristiyano, pahirapan mo sila, mamamatayin ba? Hindi rin. Ang epekto ng persecution, hindi ko makakunti mga kapatid, dumadami sila. So yun makikita natin, nakarating sila sa Antioch. Iba-iba lugar, nakarating sila, natipid na natin, hindi sila mahangarap. Sila yung mga individual na mga Kristiyano, na miyembro sa Jerusalem, by necessary influence, meron silang kaalaman. Meron silang spiritual maturity at knowledge and understanding para magawa nila yun. At may pangalan ng Ebanghelyo, kahit hindi sila mangangarap. So ito po sinisira ang kaisipan na mangangarap lamang ang may obligasyon ng mangaral ng Ebanghelyo. Totoo yun. Meron kaming obligasyon. Totoo yun. Pero hindi lang kami. Tayo lahat, may obligasyon tayo. So, tayo sa conclusion. Inutusan ng Panginoon na yung mga mangaral ay pangarang Ebanghelyo. Lalo na ng unang panahon, magsisimula pa lang. Dito sa Romans chapter 10, verse 15, and how shall they preach unless they are sent? Obviously, ito tumutukoy sa mga apostles. Pero subsequently, sino mangaral? As it is written, ito po galing sa Isaiah, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Hindi naman literal yan. Yung pa maganda. Hindi na ibig sabihin. Dahil sila naglalakbay at ipinapangalan yung Ebanghelyo kanya. Who bring glad tidings of good things. Yan ang Ebanghelyo. So, mga ngaral, meron silang obligasyon sa ganung bagay. Pero makikita rin natin, bawat isa sa atin ay meron tayong obligasyon to grow spiritually. Para tayong parang may nanganak, nagkaroon ng baby. Ano yung naasahan mo sa sanggol na yun? Sanggol lang siya magpakilanman o lalaki siya? Lalaki siya. Actually, pagdating ng araw, pag sila malaki na, hindi mo akalain na itong taong ito, yung sanggol na pinanganak noong unang panahon. Pero malalaki talaga siya katulad mo. Eventually, physically, emotionally, magmamature sila. So tayo po ay spiritually. Tayo lumago. Dito sa Hebrews chapter 5 verse 12. Tingnan niyo, ito yung opposite. Kumbaga sa isang pagdebate, ito yung opposite negative argument. Pero yung positive totoo din. Sabi niya, for though by this time, by necessary influence, matagal na sila. Ang sulat po sa mga Hebreo, na isulat 67 AD, bago yung AD 70, o destruction of Jerusalem. So kung nagsimula ang iglesia noong AD 30, edi 37 taon na sila mga Kristiyano. May ganong edad na sila, yung iba sa kanila. For though by this time, you ought to be teachers. Tingnan niyo yung salitang yun. Habang tumatagal tayo sa pananampalataya, inaasahan ng Panginoon na makapagtuturo tayo sa iba. Kaya lang, negatively, hindi sila gano'n. You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Kailangan nilang tulungan doon sa dapat na alam nila lahat. Parang kung tayo nag-aaral sa kolehiyo, at pupunta sa calculus, yung teacher mo tuturuan ka pang plus, minus, multiplication, division, mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, alam mo na yun, dapat. Para makarating ka sa calculus, dapat alam mo na yun. Hindi kailangan turuan ka pa ng teacher mo sa mga bagay na yun. Hindi dahil sa hindi mahalaga yung mga bagay na yun. Mahalaga yun. Pero by necessary influence, pagdating mo sa kolehiyo, dapat master mo na yun. Para makagraduate ka sa calculus. Di ba yung gano'n ang ibig sabihin niya? Yung first principles, dapat alam mo na yun ganyan. Although hindi ibig sabihin, hindi na mahalagang ulit-ulitin yan, pero dapat alam mo na yun ganyan. Hindi na dapat ituro muli sa'yo. And you have come to be built
and not solid food. So ito po isang paglalarawan, ginagamit ng sumulat sa Hebreo, parang sanggol. Ang sanggol, ang kanyang tiyan, alam pang kakayahan mag-digest ng solid food. Mamamatay siya. Pagka pinakaya mo siya ng solid, kapapanganak pa lang. Gatas pa lang kaya niya. Pero as eventually, as yung bata ay lumalaki, hindi na rin niya kailangan yung gatas na yun. Magtatay siya kung gatas ang kakainin niya. So, kailangan siya ng solid food. Until such time, hindi mo na kailangan yung gatas. Inom ka from time to time, pero hindi mo na yun ang basic pagkain mo. So, spiritually, ganun din. Mula sa mga simpleng bahagi ng aral, hanggang sa mga mas malalalim na aral kanya, naunawaan mo na kanya. Kaya sa verse 14, but solid food belongs to those who are of full age, mature. That is, those by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Sa lahat ng bagay, doctrine, etc. So pag may nangaral na mali, at biyasa ka na sa Biblia, alam mo, mali. Parang tumitimbre yung tayo, mali ang aral ko yun. So ang aking palagi na nagamit ay, pag ikaw'y nag-aral ng language, ano bang lagwahe? Merong rules. May exception din. Pag sisimula ka pag-aralan ng lagwahe, pinag-aaralan mo yung rules at yung application niya. Minimemorize mo yung exception. Siyempre, exception yan. Minimemorize mo yun. Kaya pag natuto ka na, hindi mo na alam kung minsan yung rules, hindi mo na rin alam yung exception, pero pag may nabasa ka na mali, alam mo, mali ito grammatically wrong. Pero nagsalita, titimbre mo, mali rin yun ang kamo. Bakit? Dahil kayo nasanin na sa iyong kaisipan yung tamang proseso ng lingwahe mo. So, ganoon din sa ating pananampalataya. Pag nakarating ka sa... Parang puzzle lang yan puzzle. Di ba puzzle pagka nagsisimula ka, di mo alam yung picture Pag yung pagtsaga, kabit-kabit mo yung kakabit. Tapos, darating yung, parang meron akong idea kung ano itong puzzle na ito. Pag nakalahati mo siya, lumalaki yung ano mo, yung hulo mo. Tapos, pag alas kumpleto na, parang alam ko na ito nga. Pag nakita, alam mo na yung picture, di ba? Walang na alam mo na yung picture na yun. Bakit? Dahil pinagkabit-kabit mo yung puzzle. Ganoon ang pag-aaral sa Biblia. Pag maaabot tayo sa panahon na masasabi natin, naunawaan ko na sinasabi ng Diyos. Naabot tayo doon dapat dahil ng ating goal bilang mga Kristiyano. At pagka naabot mo na yan, mas madali mo makipakilala sa iba. Siyempre, kung wala kang kaalaman, bakit ka lang magtuturo? Kakatakot siya, baka magaling pa sa tinuturuan mo. Katulad ng mga panahon na bago pala akong mag-aaral ng Biblia, kaya naalala kong pumunta sa bahay ng lolo ko noon, sa Dao, Baptist. Bago pala ako noon, Baptist. Ang sabi ng lolo ko, kausapin mo kanya. Pwede ka rin sa Biblia kahit. Hindi ako nadali ako Hindi ko alam sagutin. Dahil alam ko mali siya. Dahil mali tinuturo, pero hindi ko alam sagutin. Bakit? Hindi ko pa nakahabot sa pagkakataon na kaya mong depensahin kung ano yung tama. Pero kung magkikita kami ngayon, nung tao yun, hindi na niya magagawa yung ginawa niya. Bakit? Alam mo na kung paano depensahan yung maling tinuturo niya. So, yun po ang proseso ng pagiging Kristiyano. Ito yung paglalago. Paglaki sa pananampalataya. Oo, mayroon tayong panghamal from time to time, pero pumabalik tayo sa tamang daan. Yun ang proseso ng pag-aaral. So, ito po ang ating mensahe. Ito po ay halong report dun sa nangyari. At the same time, ito na po yung mensahe sa ating lahat. Kung yung pinag-utos-utusan ng Panginoon na sa pamagitan ng kamangamangan ng pangaral, maliligtas yung mga sumampalataya, kailangan natin gawin yun para maligtas natin yung mga tao. Pag namatay tayo, at namatay sila, at di natin na ipangaral ang Ebanghelyo, hindi sila maliligtas. Baka tayo rin, hindi. Di ba? Di ba meron tayong awit dito na ginawa po natin awit dito sa ating songbook. Ito po ay isang awit ng isang tao na hindi naligtas. At ito ay siya parang tinuturo niya yung kakilala niya kanya. Dito po sa number 792.
Buksan po natin ang ating mga aklat. 792. Tingnan po natin ang awit na ito. Maganda po ito eh. Parang ito yung nagpapaalala sa atin. Pag binaawit natin ito, meron tayong obligasyon. Don't give up. Huwag tayo mawalan ng pag-asa kung hindi sila maniniwala. Kung tayo nag-give up, kung tayo nag-aaral, dahil nahirapan tayo, hindi tayo mag-graduate. Ganon din po sa Ebanghelyo. Reports. Awitin nga po natin. Ano po? At habang inaawit natin, tingnan natin sinasabi ng awit. When the better land before the bar is stand, how deeply grieve our souls may be. If any lost one there should cry in deep despair, you never mention him to me. You never mention him to me. You help me not the light to see. You met me day by day, and I was astray, yet never mentioned him to me. Oh, let us spread the word where everything be heard. Help growing souls alive to see that yonder God may say, you show me not the way. You never mention him to me. You never mention him to me. You help me not the light to see. You let me live by day, and I was astray, yet never mentioned him to me. A few sweet words may guide our lost one to his side, or turn side as the Calvary. So as days go by, that yonder God may cry, you never mention him to me. You never mention him to me. You help me not the light to see. You let me day by day, and I was astray, yet never mention him to me. Inawit na ito. Ilang kaya yung mga tao sa atin ng panahon, di ba? So yun lang po ating mensahe po sa mga punito. At sana po ay ito yung tutulong sa atin ng kalakasan ng loob na pagsimakapan natin sa ating sarili na tayo ay
lumago sa pananampalataya upang magkaroon tayo ng kakayahan na ituro natin sa iba ang Ebanghelyo.